Una, okay, kung ako, kung bago kong kausap, nasa park kami, ay pwede kong sabihin sa kanya, narinig mo na kayong patungkol dun sa mga kulay ng katotohanan. So yung pwede kong pagbunga dyan. Ano ba yun? True colors? I see, parang kanta yun ng isang rock singer. I see your true colors. Okay? Pero, pwede ko sabihin na, ito yung parang natutunan ko lang recently, patungkol actually saan yan, sa buhay natin. At galing yan sa Bible natin. So, hindi natin galing sa Bible ng mga katotohanan tungkol sa mga kulay. Kung makuha kayo ng interest, edi okay. Gusto mo, i-explain ko sa iyo ng konti. Meron akong dala-dala dito ng illustration. Okay? Pwede ganito, pwede yung bookmark, actually. So, halimbawa, ito muna gawin ko dahil marami tayo. Sabihin ko, una, may binabanggit din ang Biblia na tungkol sa bagong langit at bagong lupa. Diba? Meron tayong present na langit at present na lupa. Pero may binabanggit ang Biblia na bagong langit at bagong lupa. Ngayon, basahin ko sa Biblia, sa part na yan, pwede nyo silang, either kung may dala kang Biblia, pwede mo sa kanya ipabasa yung part na gusto mo ipabasa. Meron din ito, yung verses 1 to 5 lang ng Apocalypse o Pahayag, chapter 21, 1 to 5. So, basahin ko mabilis sa inyo. Sabi doon, halimbawa siya nabasa o ikaw ang nabasa o kayo pareho nagbabasa, pinapakita mo sa kanya. Sabi diyan, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananamo mula sa langit buwan sa Diyos, na naalang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa lupa nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging mga bayan nila at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati at ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay namparam na. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Yan. So marahil hindi natin masyadong pagmaintindihan, mga malalalim na salitang yan. Pero kaya nga, sa magitan ng kulay, ay gusto kong explain sa iyo unti-unti. Okay? So ito, una, anong kulay iyan? Sige, sagot kayo. Yellow, pwedeng kulay gold, ginto, So, unawain natin ang mga kulay na naglalaman ng napakahalagang mga katotohanan sa buhay. Ang unang kulay ay kulay ginto na naglalarawan sa langit. Okay? Sabi doon sa Bible, ang mga lansangan sa langit ay yari sa ginto. Aba, kung dito sa lupa ay kahirap pa tayo magkaroon ng ginto. Siguro, ginto lang na meron ka nasa pustis mo. Pero sa langit pa rin tutungtungan na ang dumi, lalakaran na ang natin. Okay? So yun ang patungkol sa langit ang kulay ng ginto. At ang ipinapahayag nitong katotohanan ay ang Diyos ay may inihahandang bagong langit at bagong lupa na doon ay ginto ang lansangan. Ito ay lugar ng kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Kasama ang mga tao kung saan ay wala ng paghihirap, wala ng kalungkutan, at wala ng kamatayan. Yun ang bago. Diba? Wala nang kagaya ng ngayon. Mayroon doong banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. So, New Jerusalem din, na ang lansangan ay lantay na ginto. Yun, sa part pala na yung binanggit. Gusto mo bang manirahan dito sa lugar na yun? Manirahan din sa lugar na yun pagdating ng panahon. So, nasagutin, tatanungin siya. Gusto mo rin ba manirahan? Sabi niya, sabi niya, oo. Ngayon, siyempre gusto natin lahat makapunta doon. Pero bagamat na isang Diyos na makapili doon ang bawat tao, hindi lahat ay makapapasok sa banal na lungsod dahil sa kalagayan ng tao sa kasalanan. Kahit pala, madun yung lungsod na yun, hindi lahat ay makakapasok.
dahil sa, kasalanan. At yan yung pangalawang kulay. Anong kulay yan? Itim. Okay. Ang kulay itim ay naglalarawan sa kasalanan. Ang kasalanan ay anumang paglabag sa utos ng Diyos. Okay? Ang lahat ng tao ay nakagawa ng kasalanan at hindi karapat-dapat sa langit. Yung kahit na nandiyan ang bago langit, hindi pala karapat-dapat ang tao doon. No? Sapagkat ang Diyos ay banal. Ang taong makasalanan ay parurusahan sa impyerno at hindi makapasok sa lungsod. Sabi doon, mababasa niyo po, sabi doon, ang ngunit ang hindi mananampalataya, sila, ang mga manggagaway, ang mga sinungaling, ay sa dagatang apoy at asupre. Meron na kami nakalagay na reference doon. Ngayon, malungkot yun, ano ang solusyon sa problema ng tao sa kasalanan? Yan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang maligtas ang tao sa kapahamakang dulot ng kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Heso Kristo. At yan ang pangatlong kulay. Anong kulay yan? Red. Okay. So, hindi naman pink doon sa iba. Baka may color blind eh. Red, kulay pula. Na ang ibig sabihin naman yan, ang kulay pula ay naglalarawan kay Heso Kristo na dumanang ang dugo sa krus ng Kalbaryo. Patungkol din sa dugo ni Kristo, di ba? Kulay red. Ang dugo. Okay? And then, si Heso Kristo, sino ba siya? Si Heso Kristo ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Sabi sa 1:16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Ngayon, dahil sa kanyang pag-ibig, siya ay umako sa kasalanan ng lahat ng tao. Siya ang umako. Tumanggap ng parusa, namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa kaligtasan ng tao. Ngayon, paano matatanggap ng tao ang kaligtasan ito na kaloob ng Diyos? Maaaring mapatawad ng Diyos ang tao at iligtas sa parusa kung magtitiwala at kay Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. So, yun ang sagot. At yun ang ikaapat na kulay na mahalaga ng katotohanan. Anong kulay yan? Kulay puti. Ang kulay puti ay naglalarawan sa pananampalataya, faith, na nakapagliligtas. Ito ay ang pagtitiwala kay Heso Kristo lamang para sa kapatawaran ng kasalanan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang pagtanggap kay Heso Kristo upang ikaw ay maging anak ng Diyos. Nagpasya ka na bang tanggapin si Heso Kristo sa iyong buhay? Sa iyong tanong, sa kausap, Kung hindi pa, ibig mo bang tanggapin siya ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya? Sasakit siya, Ngayon, ang isang taong tumanggap na, so sa part na yan, bawa sabi niya, sige, pero di pwede kang dumiretso pwede ba kitang pamunahan sa panalangin ng pananampalataya at pagtanggap? Pagka gano'n, meron tayong galing ng panalangin na gagamitin din, Pero pwede rin naman sarili nating gawa, At pwede siyang manalangin. Sige tayo, manalangin. Kung naintindihan mo ito, manalangin tayo. Hanggang sumunod siya sa panalangin. Then, pagka siya natapos na, sabihin natin, ang isang taong tumanggap na kay Heso Kristo ay isa ng bagong nilalang sa paningin ng Diyos at makakapiling sa kanyang banal na lungsod sa bagong langit at lupa. So, yun ang naging solusyon para makasamang makapiling dun sa bagong langit at bagong lupa sa banal na lungsod. Okay? And then, susundan natin. Ang pinakahuling kulay ay kulay green. Ano pang salita sa green? Berde. Berde. Luntian ba? Green din, Luntian. So, berde, luntian, green. Ang kulay luntian o berde ay naglalarawan sa bagong buhay kay Kristo, the new life. Kagaya ng mga halaman, di ba? Usually berde, yung kulay ng mga damo sa simulan.
Ang tumanggap kay Jesucristo ay katulad ng isang sanggol na kailangang alagaan upang lumago sa pananampalataya at maging matatag at tapat na disipulo ni Jesucristo. Ang mga pangunahing paraan ng pagtanggap ay ng paglago ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, regular na pananalangin sa Diyos, pakiisa sa kapwa mananampalataya, at pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba, at paglilingkod sa kaharian ng Diyos. So doon pala, mababanggit mo rin yung basics ng Christian life, basic ng Christian disciplines. Tatanungin ulit, handa ka ba na maglaan ng oras upang matulungan ka ng kapwa mananampalataya sa paglago sa iyong bagong buhay kay Jesucristo? Tatanungin natin sa natural na paraan. Dapat na lumago pa o magpatuloy pa sa pag-aaral ng Biblia. Kung sumagot siya, yun. Ang pagkakaroon ng kaligtasan mula sa Diyos at paglilingkod sa Kanya habang nabubuhay ang pinakamahalagang pangyayari na maaaring maranasan ng sinumang tao. Purihin ang Diyos. At that point, pwede na matapos pwede kung siya'y pumayag, sige, pwede bang tuloy natin ito? Next week ulit, magkita ulit tayo. O kaya kung hindi man kayo magkapareho, pwede bang online tayo, meeting, o kaya i-chat kita ng mga pag-aaral. So yun po yung mga pwede. Okay po ba? At least nasundan nyo. Pwede rin po kasi dito may mga reference verses pa. Depende sa oras na nakikita nyo kung siya ay mas okay pa, available pa. Pwede mo basahin pa yung ibang verse. Kung kayo naman ay parang first meeting nyo lang, parang estranghero pa, pwedeng dire-diretso na lang ang basa. Okay? Tapos bibigyan mo siya ng isang bookmark. Ito ang souvenir para matandaan mo yung ating meeting na ito at bagay mo mapapagbalik-balikan niya. Meron po tayong mga bookmark, sample dito talaga, na kagaya ng lalaman ang mga kulay niyo, may konti pang nakasulat dyan, and then may reference sa ating church sa likod. So yun po, isang paraan po yan ng pag-share. And then, bago po kayo i-group, ang kasunod kasi noon ay yung mga home Bible study lessons.